Saktan puta, puro na naman. Alam mo, Ping, palang araw sa cemetery baksak mo niyan sa ginagawa mo eh. Tama si Tiago, Ping! Foto! Foto kayo yan! Foto! Foto! Wala ang pera. Ate, ikita na naman. Ikita na naman, oh. Bakit tingin? Nagugutom ka ba? Nagutom na po ako. O sige, hintayin niyo ako Bibili ko kayo ng tinapay. Ha? Hindi, nagpunta sa nanay. Humingi ka na naman ng pagkain kay Mang Tanggol. Ay, nagugutom na ako eh. Anong lagay, Tiago? Ito, housing. Tulad ng dati. Machitsa sa bahay. Bullshit ang asawa ko, talak ng talak eh. Ano nga rin? Wala ko kita Wala ko kita eh. Bakit kung pagkala, dagdag kami rin yun. Ayot na ina mo. Tingnan mo yung kalutuan mo. Mabalihan ka ba ng tadyang yan eh. Abo, pwede ka lang naman ito eh. Si Persian, isang ka mahuli niya, paglamayan ka pa namin. Lul! Aling kay, meron ba kayong tsokolate yan? Ano yun? Ito pa. Dating gawin Dati gawin na naman. Wala na kayong ginawa kundi utang na lang. Yung halagang jeep, yung utang nyo sa... Pinamiyasa mo. Bihira na. Ay, tanggal. Bakit? Ano pinag-aaway niyo? Kasi yan eh. Siya may kasalanan, yung anak niya eh. Ayaw panagutan. Sabi, gumabayaran yan. Hindi naman na yan. Makakain ba yan? Wala naman pang isang kasalanan eh. Dapat magpasensyahan kayo. Hindi na dapat daanin sa init ng ulo yan. Pare-pareho lang naman tayong mahihirap eh. Sige na. Walang bahala nito. Ano bang diferensya? Eh, paano nga yan o? Eh, halagang tulos siya rin yan. Ano ba? Ano naman magbayad niya? Ito na lang magpag-away. Ganyan lang, nagigipag-away ka. Diba? Kala ko, wala nang mabayad yun. Ganyan, konting pasensya, kung magdaan sa init ng ulo yan. Ha? Sandali ha. Marami yan!
Hoy, Neneng! Nakatunganga ka na naman dyan sa bintana. Anong hinihintay mo dyan? Grasya? Katatapos ko lang naman maglinis eh. At saka, makalawang pesos ko namang nalampati doon taas. Oh, porke ba tapos ka na maglinis? Eh, tatanga-tanga ka na riyan? Ang daming matatrabaho sa bahay nito, ah! Magwalis ka sa baba! Yung mga gamit sa kusina, isisin mo! Napong pagpapag ninyo! Mabuti pa siguro, baboy na lang ilalagaan ko. At mabebenta ko pa 4 kilo. Di kagaya nyo. Mapasok man kayo sa trabaho, kulang pang 1 taong yung sweldo para pambayad sa akin. Abay, sa tiyan nyo na lang napupunta ang kinikita ng Asian to, ha? Maglilinis mo, baba. Sige. Pagkatapos na maglinis, ihanda yung pagkain ka, ha? Malas na naman ako sa araw na ito. Anong tinatanga-tanga mo na? Kunin mo yung pamaypay at pinapawisan itong makeup ko. Kumain na ba tayo, da? Opo. Ayusin na rin mo yan yung kanyang mga dadalhin. Abay, para ka naman hindi kumakain eh. Lakas-lakasan mo naman pamaypay mo. Nagdadabo ka ba? Hindi ho. Mrs. Templo Nuevo, isang buwan na ho ako rito Ngayon? Baka naman ho, maaari nyo na akong ihanap ng makakasukan. Kasi ho, Mabuti pa ikaw, 1 buwan lang. Yung mga tataman mo, halos 1 taon na rito, hindi nagre-reklamo, ikaw pa. Hintayin mo at pag mayroon ng trabaho para sa'yo, saka ko na ibibigay, hindi ko pwede kayo pagsabay-sabay yan. Ha? alala na ho ako sa mga magulang ko kasi. Wala akong pakialam sa magulang mo. Hindi naman sa ganun, Mrs. Sana ho, pilitin yung makapasok ako kahit na anong trabaho. Kahit na magkano sweldo. Papayag kami sa 50? Aba, opo, tama na ho yun. Pwes. Tama na yung 5. Ayusin mo mga gamit mo at ngayon din ipapasok kita sa trabaho. Ho? Totoo ho? Naku, maraming salamat. Tama na yung mga drama-drama. Ayusin mo na mga gamit mo at marami akong trabaho. Opo. Marami pa akong lakad na rin. Paano narinig? Hiwalay na tayo. Kasi naipasok na ako sa bago kong trabaho eh. Ha? Ako rin eh. Talaga? Hindi ko alam yun Neneng? Mag-ingat ka sana, ha? Salamat. Sige, ha? Masyadang kakalas na ang piano ito. Kami naman kaya, kailan kami sinod? Oo nga. Nakakainis dito eh. Kasi naman kayo eh. Hindi kayo marunong maglambutsing. Alam nyo naman, konting himas dito, konting karinyo, konting masahe, konting lambing, hindi ayos. Huwag kayo na makakalayo din kaya sa hawlan ito. Dali lang Miss Templo Nuevo, ready na ho ako. Aida, napakamalas mo. Alam mo, tumawag si Mrs. Palangka kanina eh. May nakuha na raw ibang yaya. Pasensya ka na. Na naman? Nakakalata na ako niyan Tuwing na lang pa meron ako mapapasukan trabaho, ay lagi akong nasisingitan. Palibhasa meron nakahandang tumanggap na mas mababang sweldo kaya sa akin. Sobra na pagsasamantala to Nagpapaalila na nga ako sa'yo. Ginagawa ko na nga ang lahat upang masyang ka lang. Ganito pa rin ang ginagawa mo sa akin. Sobra ka na! Aba, Aida! Huwag mo akong aangilan, ha? Ito pakakatandaan mo. Ako ang masusunod dito. Ako ang may-ari ng ahensyang ito. Kaya kung sino man ang gusto kong ipasok sa trabaho,
Wala kang pakialam. At kung sino gusto kong dispatchahin o kung sino mang hindi. Sabi ka na yan! Aida, nagsasama-sama pa rin pala tayo sa hawlang ito eh. Tandaan mo to, Jenny. May araw din sa akin ang matchay na yan. Neneng, dalian mo! Tanghali na! O, honey, yung mga gamit mo. Sa kotse ng tama dala ko. Ano? Tama na yan. Pinagpapawisan ka na tuloy. Neneng, bakit ang tagal-tagal mo tanghali na? Diyan na po, ma'am. Ang bang-bango ng baby ko. Bakit ba kayong tagal-tagal nyo? Alam mo namang ayoko lumakad ng hinahain ka si baby. Mahirap mo rin ito. Ay, ang umiyak na. Ay, getting naughty na. Mommy will get angry. Oh, sige, kiss mommy. Kiss daddy also. Oh, sige, mag-ingat kayo, ha? Nalangsin nga pala, nasa limos mga kasama mo, wag mo ng bahay, ha? Ako, sir. Okay. Come on, let's go. Mamadali pa ako. Oy, neneng, ingatan yung bata, ha? Opo. Yung kopya ng kailingan na pinadala ng Unyo para pag-usapan. Matagal na sa inyo ito, pero hanggang ngayon wala kaming natatanggap na sagot. Kung patuloy na iiwasan nyo kami, maaaring gumawa kami ng akbang. Mr. Palangka, hindi mo kami maaaring pagtaguan ng habang panahon. Gawin niya lang gusto niyang gawin. At huwag na kayong bumalik dito. Ipadadampot ko kayo sa salang panggugulo. At pinaunawa ko sa inyo. Ako'y nakaharang sa aking bakuran. Ako'y nagmamadali. At sa oras na lumabas ng aking auto at kayo sa saan, hindi ko kayo pananagutan. Shit! Narito ang iyong separation papers. Hindi na random kung tanggalin ka sa trabaho. Pero, ayon sa investigasyon ng Management Committee, ay labis-labis na ang pag-aabuso mo sa iyong mga gawain at di pagsunod sa mga inuutos na nakakataas sa iyo. Baby? Baby? Nasaktan ka ba? Hindi. Naku, kung nagkataon, mapapatay ako ng magulang ng batang ito. Maraming salamat sa inyo, Mama. May gastos kayo, ha? Halin muna kayo sa loob at nang magamot ko yan. Halika na. Nieta, anong ginagawa niya sa aking anak? Kasi po eh. Tatapos yung mga patay duro. Ultimo patay, wala kayong patawad. Hindi mo
Hindi ba kabilin-bilin ako sa'yo? Kung papapasok ay sino, lalong-lalo na magkagano ito. Mayas ka! Papatay ka sa sunod ng bakuran. Neneng, mula sa gabing ito, ayaw ko na makita ang pagmumukha mo. Tapos na ang trabaho mo. Magsilas kayo. Kalmada! Silas kayo! Alam mo ba, hindi mo kita antaran! Ano ba yung sa akin? Maglagaw! Tiga! Jim! Tiga! Pagkain! Ano siya kumari? Binabanata na naman siya sa inyo. Alabang ka nila! Ayaw mo tumingin! Sige! Patayin mo na kami! Total! Matagal ba na kami pinapatay sa gutom? Sige, patayin mo na kami lahat! Tumingin ka sa amin! Bakit ba, Tiago? Ano ba nangyari? Wala kayong pakialam sa buhay ko! Kinayas kayo! Ayan. Hindi. Huwag na kayong umiyak. Hindi na galit ang tatay niyo. Konting lamig, Tiago. Yung kahirapan na hindi nadadala ng init ng ulo yan. Eh, sino ba hindi naghihirap sa atin? Talagang ganyan lang yan. O paano? Maunam na muna ako. May konting pagkain sa bahay. Padadalan ko na lang sa nalinling. Ha? Anggol, balang araw eh, makaganti rin akong utang na loob sa'yo. Talagang ganyan lang yan. Sige. Ano? Pabasa mo tayo. Oy. Pasag na yata si Putong. Ala yan. Ito na magkakasarapan kayo. Tanggol, di ka. Sige, mamam. Alam mo namang hindi ako nainom eh. Saan ka magaling? Diyan kay Tiago. Medyo nagkakaroon ng depression mag-asawa eh. Yan lang si Tiago. Alam mo, matuloy lang ito pinaplano namin. Hindi na maghihirap yan eh. Bakit? Ano ba pinaplano nyo? Pinapalak na namin kinapin yung anak ni Alak. Paring nursing naman. Alam mo namang hindi tama yung iniisip nyo eh. Kahit pa paano, nabubuhay tayong makakapitbahay sa tulungan ng bawat isa. Eto nga eh, kukuha ko ng makakain si Nalingling eh. Sige, tandaan mo lang paring nursing ha. Hindi tama yung gagawin nyo nga. Oh. Ha? Mukhang may problema na naman to. Bilib ako kito, Tanggol. Napakataas ng prinsipyo sa buhay.
Pero tandaan niyo itong mga kasama. Ang tao hindi nabubuhay sa prinsipyo lamang. Hindi naman nakakabusog yan eh. Di ba, Tiago? Diyan ka tama, Narsing. Saan ba napunta si Neneng Panggoy? Ay, dun daw sa Lucky. Pero hindi ko alam yun eh. Ano ba yung laking yun? Hindi namin alam yun. Yun ho yung employment agency na pinanggalingan ni Neneng. Pero talaga hong walang nakakaalam dito nun eh. Naku, paano mo ba yan? Ngayon pa namang malubhang-malubhang ang kanyang tatay. Wala ko ba sa inyo nakakaalam kung saan siya nandoon? Nang kami po ay masamahan. Naku. Talaga hong walang nakakaalam dito nun. Ewan ko nga ba, kung bakit yan ang hindi namin napag-usapan ni Neneng doon. Tungkol sa agency na yan. Mabuti pa ho, sa iba na lang kayo magtanong. Kaya nga. Tsaka pasensya na ho kayo ho, kasi may kasungitan yung may-ari dito ho. Sige ho. Pasensya na kayo, ha? Eh. Hindi ha. Bakit ngayon siya nadala rito? Masyadong malala ang kanyang sakit. Bagong mahulan dati, bilhin mo ang reseta na ito. Neneng. Hindi ka na. Wala bang sinabi sa'yo kung anong oras uwi si Mrs. Palangka? Ako, alam mo naman yun eh. Kapag ka nag-shopping, inaabot na maghapon. May paano kaya ito? Bakit? Hindi ba pwedeng pagpabukas yung perang kailangan mo? Hindi eh. Kailangan na ito sa ospital eh. Sayang. Kung sumweldo na ako, di sana nakatulong ako kahit na konti. Salamat, Panggoy. Neneng! Mang Magtanggol, wala pa ho akong nakukuhang pera eh. Hindi pa ho dumarating ang senyora. Hindi bali. Dala kong konting perang naipog ko. At konting alagang nairam ko sa mga kapitbahay. Baka magkasyo na ito. Teka na. Nineteen 1969. Yes, sir. Effective this date, all employees in the production department are enjoined to strictly observe the rules.
Yes? Who's in the line, please? A moment, sir. For you, sir. Thank you, Marlon. Hello? Ano? Buo ng pasya ko. Baka mabuting sumunod ka na lamang sa akin. Walang mangyari sa iyak mo dyan. Pero gasino na ba yung 50,000? Nakapaglulustay ka nga ng libo-libo. Anong ipinanghihinay mo sa konting halagang kapalit ng buhay ni baby? Walang katiyakan pakakawalan na si baby kapag nagbigay tayo. Nangako sila. At etong sulat. At baka hindi mo lang naintindihan. All right. All right. Sabihin ang tumupad sila sa kanilang pangako. Pero anong titigas sa kanila na hindi nila muling kinapin ang ating anak? Hindi ba't inilagay nila rito ang ahas na neneng ngayon para lang mahulog ang loob ng bata? Ang mga kidnappers na yon ay gagawa at gagawa ng paraan para paulit-ulit na dukutin si baby at hututin ang ating kayamanan. Ano kang klaseng ama? Namimiligro na yung anak. Puro pera pa rin ang iisip mo. Hindi mo ba naintindihan? Kapag hindi natin ibigay ang mga hinihingi ng mga kidnappers, ay papatay nila si baby! Papatay nila ang anak natin! Tumigil ka! Papatay nila ang anak natin! Tumigil ka! Tumigil ka! Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Hindi malulutas ang problema ng kidnapping hanggat may nakahandang magbigay ng ransom. Oo. Nalalaman kong isinusakal natin ang buhay ni baby. Pero huwag kang magalala. Meron tayong gagawin para sa kanyang kaligtasan. Ang importante ay kung paano natin masusugpo ang mga taong naninisala sa ating kabuhayan. I'm sorry, sweetheart. Ngunit, hindi ako magbibigay. Kahit isang sentimo. Chief, sigurado bang identified na yung yaya? Sigurado. Bukod sa maid at isang boy na nagtatrabaho kay Mr. Palangka, marami pang mga kapitbahay ang nakakakilala sa kanya. Ayan ang maid. Ano man ninyo? Sino-sinong middle sa bata? Wala po akong nakikilala kung hindi si Neneng at si Mr. Tanggol. Sinong neneng? Dating yaya ni Baby yon. Sino yung magtanggol? Yun ho bang... Yun ho... tama. Unionista. Dating trabado ni Mr. Palangka. Dati na palang bata ni Neneng yung hayop na yon. Pinahayag kami ng mag-asawang Palangka na sila hindi magbibigay ng kahit na isang kusing sa 5 pisong hinihingi ng mga kidnappers kapalit ng kanilang kaisa-isang anak. Katulad ng mas maagang naibalita sa impilang ito, ang anak na babae ng tanyag na mag-asawa ay kinidnap ngayong hapon ng isang pangkat ng karamihan hanggang sa mga sandaling ito ay tinitiyak pa ng pulisya ang identity. 2 pa lamang sa pangkat ang nakilala mula sa pahayag ng mga nakasaksi sa panlulukot. Ang 2 ay sa pangalang Neneng, dating yaya ng Batang Palangka at Magtanggol na isang lider ng unyon sa pagprikang pinamamalahan ni Ginoong Palangka. Sinabi ni Ginoong Palangka na iniimbestigan ngayon ng pulisya ang anggulo na maaaring ang kidnap ay may kinalaman sa pag-uunyon na nagaganap sa pabrikang nabanggit. Di umano si Magtanggol ay katatanggal lamang sa trabaho ng maganap ang kidnap. Si Neneng naman ay pinalayas ng mag-asawa kamakalawa lamang ng gabi. Ayon kay Ginoong Palangka, ang desisyon na huwag magbayad ng ransom ay ginawa nila mag-asawa upang mailigtas iba pang maaaring maging biktima ng mga kidnappers. Sa halip na magbayad sa mga kidnappers, wika ni Ginoong Palangka, ay mapaputihin pa nilang gumugol para sa kalilipol ng mga kriminal na elementong ito ng lipunan. Oo. Tumahimik ka dyan, Tiago, ha? Buti-butit may napapakinggan tayong balita, eh. Paano ngayon yan, nursing? Patay pala itong dilensya ito.
sinungurol ng Palangka na yan. Alam mo, Tiago, kailanman, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa laki. At hindi niya pwedeng isakripisyo ang buhay ng kanyang anak. Tingnan natin kung hanggang kailan siya tatagal. Aseng! Para malaman ng palangkang yan na hindi tayo nagbibiro, padala natin isang daliri ng bata. Hindi tayo mga kalibal. Ulol. Thank you. Sa pagkakataong ito ay nais mo namin bigyan ng pagkakataon ang isang matandang babae na malaking kaugnayan sa mga pangyayari. Ang matanda ay sinamahan po rito na sa aming impilan ng dalawang nakiusap na kung maaari makapanawagan sa kanyang anak. Sige na po, Nana, manawagan na kayo. Nining anak, ang iyong ina ito, saan ka man naroroon, nais kong iparating sa iyo. Ang malaking kalungkutan namin ang iyong itay nang mabalitaan namin ng iyong ginawa. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Hindi naman natin kailangan ng malaking kwarta. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Sumuko ka na saan ka man naroroon. Ang iyong itay ay bahagya ng humihinga. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang mahatang darating kat dala ang kanyang mga gamot. Anak, sumuko ka na, maawa ka sa amin ng iyong itay. At ngayon, ang The Beatles. Love was such an easy game to play. Muli ako nakikiusap siya. Kung maaari pakawalan mo si Neneng at ako nang maiwan dito. Kailangan lang madala niya ang pera sa kanya. Magtanggol. Nalulungkot ako. Maaari yung matanda na yung mamatay niya. Pero sa ngayon, talagang ganyan dapat na mangyari. Sapagkat, kung hindi, kami naman ang mamamatay. Lalo na sa ngayon, siya ang tinuturo ng mga testigo. Delikado ang pangkat namin kung pawawalan namin siya. Norsid, nakikiusap. Magtanggol. Huwag niyo akong pilitin! Ay, kung tayo magkapatayan! Sige, subukan mo magtagon. Tanggol, pasensya ka na. Pangsamantala ay ito rin kitang kaway. Dahil sa ginawa mo niyan, mahirap na ako magtiwala sa'yo. Piping, dali niyang bata sa likod. Huwag yung sasaktan ng bata. Tiago, umanda ka. Ikaw magdadala ng pera. Sa tatay ng babae niyan. Tiago, ang tatandaan namin dito sa hanap buhay nito eh. Uululoy mo pa kami? Yeah. Wala ito. Tuloy! Ano ba rin kakinyate? Ayaw magtapat eh. Nasabit daw lang siya. Di pa rin. Hindi importante sa akin kung umamin na siya o hindi. May eksing pasensya ko. Ayaw ko na marami pang usapan. Tiago, ang checking ito ay halagang 5,000 piso. Anong oras man ay pwedeng ikas ng asawa mo na ngayon nasa ospital. Siguro dahil sa hinanakit. O hindi naman kaya dahil sa gutom.
Ang yun, Tiago. Paano naman ang mga anak mo? Sarge! Pasok ang mga bata. Hindi ba ikaw ang ama ng mga batang yan? Hindi ka ba naawa sa kanila, Tiago? Papatayin mo ba sila sa gulong? Isang kondisyon na naman ang hingin ko sa'yo. Makipagtulungan sa akin. O ano, Tiago? Mamamatay na kami! Nasa ospital! Nanay! Sige na naman, tulungan mo na sila! Mamamatay na kami ng utang! Lumalalim ng gabi. Mabuti pang matulog na. Makakatulog ka ba nito? Samantalang nanganganib ang buhay ng iyong ama. Wala kang magawang paraan. Huwag mong masyadong ginugulo ang inisip. Nangako si paring nursing sa akin. Kung makukuha ang hinihinging tubos sa bata, pagkapawalan sila tayo. Kung magkakagayon, malaya na ba tayo? Madali nating may paliliwanag ang lahat, Richard. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Mula nung mamulat ako sa kahirapan ng buhay namin sa probinsya, hanggang sa mapadpad ako dun sa suitig na si Machay. At nang mapasok ako sinamin sa Blanca. Habang tumatagal, ay lalo kong nararamdaman na. Ewan ko ba? Hindi ko masabi. Parang nakataling ang aking mga kamay na hindi ko mawari. Katulad ngayon, tayo ay mga bilanggo. Pero wala naman tayo sa piitan. Bakit gano'n? Kasing, nandiyan si Tiago. Ang masaya ka, Tiago, ah. Hindi naman. May pangamar ko eh. Wala niyong Brian Pulis sa may hospital. Buti na lang magaling si Tiago. Alam mo naman ako sa palututan eh. Titiyak mo, hindi ka nasundan ng pulis. Hindi naman siguro. Basta sa palututan. Wala bang Christian Tiago? Wala, ang mahal eh. Ito nito, dinilensa ko lang ito eh. Oh, hindi ba ano? Barbecue na lang ang binili ko. Okay din yan, okay din yan. Muna, mayroon din ibang tao gusto mabuhay sa mundo nito eh. May mga kasama tayo. Oh, tanggol. Ito ba tinapay? Oh, ito sa'yo. Oh. Oh, Tiago. Sige. Ito, garagyan ko pa naman. Oo, sige. Ha? Oo, sige. Ako. Ito nga pala. Mukhang nawawala sa gusto niya. Sa likod, binabantayan yung bata eh. Dango, punta mo piping. Hindi na bala, ako na lang. Tal, tapos na ako eh. Sige.
Lanjo, ha? Bagay na bagay sa'yo yan, ha? Para tayong yaya niya na. Oo nga. Kaya pala, pinatatawagan lang sing. May dala kong pansit at barbecue. Naku, gutom nga ako eh. Ito muna pala, kanya ka pa. Gawa ko na rin tuloy siya na makakain. Okay. Sabo! Sabo na ng limanda! Pakilawan niya ako sa idol! Kasing! Hindi ako sumulong! Ano? Si baby! Muli namin pinuputan ng palatuntunan ito upang ipahatid sa inyo isang malikim na pangyayaring naganap dito sa loob ng istasyon. Ang nananawagan po kanina ay natake ng sakit sa puso. Sumugod dito ang ang ginang ay isang malamig na bangkay. Ina! Ina! Sagot. Bibila ko rin pati. Pag sinabi kong takbo, hindi. Dapat tangon! Wala na tayong magagawa. Ang mahalaga ay nakaligtas tayo. Napatay ko yung pulis eh.
Ilan? Ilan? Hindi tayo talo. Isang boarding house na sinasakyan natin eh. O sige, minam ka na lang. Sino ka? Ha? Matagal ko nang nalimutan kung sino ako. Pero tawagin mo na lang ako ng Genius. Genius. Siyempre, Elisa. Ako naman si Nabro. Maaari ba? Magsama-sama na lang tayo? Ha? Ha? Ay. Oo. May sit! Saan mo na naman kinuha yung pansit na yan? Saan pa? Di sinikwat. Binili ko ito. Meron ba yung sinikwat na ganyang maayos ang pagkabalot? Meron pang kalamansi? May panamerikano pa? Eh, saan mo naman kinuha yung pinambili dyan? Yun ang sinikwat ko. Kain, sige, kain. Meron pa dito, meron pa isang balot dito. Marami yan. Mahirap ang ganitong buhay, Genius. Hindi tayo tatagal ng puro paninikwat lang. Genius, nakausap kita. Ha? Isip ko, maganap-anap lang mapagkakakitaan dito. Wala ka bang alam? Meron! Nagtataka nga lang ako sa inyo kung bakit takot na takot kayong pumasok ng bayan. Neng, pakikuha mo na rin ako ng tubig. Bakit pa? Anong nene? Say si Alisa. Naintindihan mo? Siya nga si Elisa. Wala naman ako yung sinabi ni Neneng ah. Sino ba yung Neneng? Ah, Elisa. Ha? Ewan ko ho. At isa pa, meron bang tanan na hindi nagsisiping? Kakapiranggot ang kwartong tinutulugan natin tatlo. Bakit? Gusto mo bang gawin natin yon? Hindi kita pinipilit. Kaya lang, nag-aalala ako sa matandang. Ang tingin ko ay talagang genius. Delikado tayong dalawa. Baka makaala tayo. Oo nga eh. Neneng, sa palagay mo kaya, lolokohin lang kita kung sakasakali. Ewan ko. Ikaw lang naman ang nakakaalam kung lulukuhin mo ko o hindi. Naisip ko kasi, total hindi tayo makatakas sa isa't isa. Hindi natin lubos-lubosin. Kung para sa kaligtasan natin eh.
Tanggol, basta ka. Mabuti. Tagal din tayo hindi nagkita. Oo nga eh. Oh, medyo payat ka yata ngayon. Hindi. Ayos lang. Marami lang ako iniisip. Magtanggol. Ano nga pala may tutulong ko sa'yo? Ibig ko sanang ipaayos sa iyong pagkikipagkita kay Tony Cruz. Gusto ko sumuko si Neneng. Wala siyang kasalanan. Santos, kayo na sanang bahalang umakalay sa kanya. Oo. Kapanaling natin si Atty. Malaking paniniwala ko na panalo ang kaso ni Neneng. Iwan mo ako, hayop! 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 Di mo nasabi ako! Minsan na ako nakapatay. Ayaw ko nang pumatay pang kaya lumayas ka! Lumayas ka! Neneng, ngayon pong mapapabuti na ang buhay na. Sa kakapal niya.
Paano ka? Baka kung anong mangyari sa'yo. Huwag mo akong alalahan. Mapapangalagaan ko ang aking sarili. Ang importante ay makapamuhay ka ng malaya. Malaya. Minsan ay nasabi ko na sa'yo, hindi pa. Habang tumatagal, ay lalo kong nararamdaman na nakataling ako. Ano ang kalayaan ng isang mahirap? Sige. Naghihintay na siya. Sisigatin kong makita tayo ng basta. Kaya ingatan mo yung sarili. Magsanggol. Magsanggol. Tingin na sa akin yun. Baka delikado ka dito. Ano? Gusto na magtatatanong pa. Mabuti na yung wala ka na lalaman. Sige na. Susuin mo na yung customer mo. Well, gusto siya. Mabuti ka niya. Bumaba na ang kanyang lagnat. Sige, tawagin mo si Kandala.
Kailan po ba kayo tigil ng pakikipaglaro? Yung nga isa lang kayo ni Bernie, palagi ako kinakabahan. Baka matulad kayo sa isang lalaki na pala ninyo. Tsaka mo naman malalaman kung ano ang aming pinakikipaglaban. Brother, yung lugar ito. Dito ka din lang yung kagawin tapos kayo dito sa inyo. Sino sila? Huwag kang mag-alala. Sila'y kapanalig ng mga magagawa. Criminal case number 6123, People versus Nanita Kahukom, alias Neneng Magtanggol. Hey, paano si Lesko? Anything to say? Good Scott? Gives its decision. Sure, question. Nothing more than one. Thanks. Just a brief statement, Your Honor. The defense wishes to manifest in this court that despite criticisms from radical elements of our society against the so-called bankruptcy of our legal system and the farcical nature of our judiciary, it maintains its full trust in the court of the land. Defense hopes, therefore, that the decision on this particular case affirms this trust. Thank you, Your Honor. Ikaw ba, Ika? Meron ka sabihin ba kung may magpatuloy? Iya, ito ang kwarentina. 5 araw ka dito habang inaalam kung may sakit ka o wala. Pagkatapos ng 5 araw, talhin ka na namin sa dormitoryo.
Eh, nakikirapin na ang kalawin ng anak sa inyo. Masaya. Kumusta ang tanggol? Kaya rin ka tinatawag na to. Para malaman ko, bagay na kagay ng makasimil na rin. Tiwalang-tiwala na maluwag mo siyang mapapa-observe. Bakit ganun yung nangyari? Bakit natin tingsan pa rin siya? Aminin ko magtanggol. Hindi ko masasagot ang tanong na yon. Kailangan sagutin mo, attorney. Basta na lang tayo maghalog-tip dito. At pabayaan magbulok si Neneng doon sa bilangguan. Wala na sa akin ang sisi magtanggol. Ginawa ko ng lahat. Ganyan talaga ang katarungan. Anong katarungan? Anong klaseng katarungan? Ang pagpusay ng walang malay? Katarungan bang ipagbawal sa mga manggagawang makibakalaban sa kanilang kaapihan? Tahimik na sana kami ni Neneng. Pero sinunod natin ang batas sa tuwan. Tumupad tayo sa kapritsyo ng mapayapang pagsuko para mapatunayan ang kanyang kawalang malay. Nasaan ngayon si Neneng? Nandun sa pital. Pinagbabayad sa kasalanan yung ginagawa. Yan ba ang katarungan na, Tony? Yan ba? Ako isang abogado. At ang nalalaman ko'y legal. Ngayon, ikaw isang manggagawa. Meron ka nalalamang ibang paraan upang magamot ang mga kakulangan sa paglilitis kay Neneng, gawin mo. At ako naman, gagawin ko naman ang mga legal na paraan. Magtanggol? Umawa ka sa akin. Patawarin mo ako. Magtanggol! Neneng, kung masasabi ko lang ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito, ako ay lungkot na lungkot sa iyo. Pero nagagalit din ako na hindi ko maintindihan. Dahil siguro sa kahit na hindi naman ako kalayuan sa iyo, ay hindi rin naman kita malapitan. Narito lang ako sa malapit sa correctional wing, kapiling ng mga taong kapanalig ng mga manggagawa. Kapwa rin natin mahihirap ang mga tao rito. At kami buong puso nilang kinukupkop. Kaya wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Ako ay nasa ligtas na kalagayan. Naisip kong tumigil muna rito sandali. Dahil sa kagustuhan kong makita ka kahit papaano. Kung minsan nga ay sinisisi ko ang aking sarili. At baka sobra naman akong nadadala ng aking damdamin. Ang sabi ng aking mga kasama rito ay delikado raw ang masyadong emosyonal. Pero kung minsan, hindi ko naman masisisi ang aking sarili. Dahil siya talaga namang masyado na akong namumulila sa iyo. Kaya kahit na ba hindi kita malapitan, masilip man lamang kita sa malayo ay maligaya na. Lagi kitang susulatan. Gusto kong huwag mong makalimutan sa sarili mong pangungulila riyan ay hindi ka nag-iisa. Meron kaming mga binabalak gawin para magkaroon ng tunay na katarungan tayong mahihirap. Sana ay magtagumpay kami. Hindi ko tiyak kung mapapakinabangan mo pa ang tagumpay na yon kung sakasakali. Pero hindi na ito ang mahalaga. Ang mahalaga na ang nangyari sa'yo hindi na mahuulit sa iba. Hanggang dito na lamang. Huwag pababayaan ang iyong sarili. Aalagaan mo mabuti.
Mr. Bansa, second class to Victor. Yes, ma'am. Teka lang! Neneng, hindi ko alam na pumasok ka na pala. Noong isang araw pa. Pero doon ako idiniretso sa kwarentina eh. Ngayon lang ako nilabas. Pero bakit ka narito? Murder lang. Ha? Sino? Sino pa? Edi yung halimaw na si Matsay. Buti nga sa kanya. Tama naman ang ginawa namin, ah. Di ba, Aida? Hindi na ako nakatitiis sa mga ginagawa niya sa amin eh. Kaya, dinarakan namin sa leeg. Dinayari siya kaagad. Tess, Bungkano? Ano yan? Di magtanggol? John. Ano ko? Iyak-iyak, man. Ay, naku. Naman. Yan, John. Ba't iyak? Ay, na pala, Nene, may bisita ka. Sino? Ewan ko, hindi ko kilala. Ito na anak ni Kali, mamaya yan. Ay, pera nga muna yan. Ako na nga mo dyan. Kalingap pa rin mag-aalaga dyan. John. Ulit? Oh, kumusta ka na? Mabuti naman. Ikaw, kumusta yung baby? Eto, sumisipa na nga eh. Matagal-tagal ka na rin hindi nadalaw dito ah. Oo nga eh. Kumusta na siya? Okay. Si Nicole. Huwag kang maingay. Baka mahalata tayo. Tumingin ka sa aking likuran. Doon sa jeep na pula. Si Magtanggol? Lanay? Santos, gusto ko siya makausap. Hindi maaari na yun. Kailangan makausap ko siya. Sige, natulungan mo kami yun. Delikado para sa inyong dalawa. Gumawa ka ng paraan.
Kahit saglit lang. Sige na. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Magkakasakitan lang kayo ng Santos, gumawa ka ng paraan. Parang awa mo na. Tulungan mo kami yun. Gusto ko siya makausap. Neneng, paalis na kami. Yun lang naman gusto ko mangyari. Magkita lang kayo. Santos, parang awa mo na. Gusto ko siya makausap. Mali. Gumawa ka ng paraan. Mahalata tayo. Sige, Santos. binaramdam mo. Santos. Santos, parang ayaw mo na. Tulungan mo kami yun. Gusto ko na siya makausap. Neneng, huwag mong pababayaan ang sarili. Di ba usapan natin ipipigilan mo yung sarili? Mas mahalaga ba sa yan gusto natin simulain? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Tuloy, ako sa patanim ng palay. Yun ang pagkakataon natin hinihintayin, di ba? Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gusto tandaan mo mabuti. Kay Sanas,
ang pagbanat ni Dagol sa Borgia. Pagbanat niya, sabay na kaag ng takbo. Walang lingon-lingon, ha? Di mahalaga. Sino man sa atin ang mahuli? Ang importante, na marami sa ating ikatakas. Oh, alam na gagawin mo. Pagsabihan natin na hindi pa nakakaalam. Napagsabihan ko na po kanina pa. Si Neneng. Sinasabi ko na ba eh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of Dami, Tutoy, lakad tayo. Dali lang, Karugan. Kailangan po ba ito na yung plano mo? Kailangan tayo dito ngayon. Sumangalan. Santo, ikaw na rin nagsabi na ngayon ng araw ng pagkakasin nila. Kailangan kita tayo rin. Hindi mo ako mapitigil ngayon. Kailangan kitang pigilan. Kasi ako pa nagigigil mo sa ginagawa mo ngayon. Tingnan mo ating mga kasamahan. Abang pinagkakabalahan natin ang pagbabandila ng pakikibaka nating mga manggagawa. Nasaan ka? Masyado kang wala kang inaintindi kundi sarili mong pakikibaka. Gusto kong malaman. Si Neneng ay hindi pang sariling pakikibaka lang. Sa isang sanisa at sa isang buntis! Ay, hindi mo. Naiintindihan mo ako! I thank you most profoundly, justices of this honorable court, for granting me this request for oral deliberations. I am confident that I have exhausted the arguments for the accused, and at this point, allow me to recapitulate very briefly. Proceed. That the lower court committed grave errors in discretion, leading to a most unfortunate miscarriage of justice for the accused. The lower court erred in evaluating the testimony of Ramon Palanca, failing to recognize his obvious prejudice, neglecting the fact that Ruben Magtanggol was Palanca's arch-enemy in his factory because of the former's vigorous union activities. The lower court erred in evaluating the testimony of Carmen Flores that Palanca has made, such testimony being grossly inadequate to meet the requisites of acceptable circumstantial evidence. Finally, the lower court erred in evaluating the testimony of Santiago Ocampo by upholding the prosecution's erroneous logic, ignoring the fact that the witness would not benefit anything from declaring the accused innocent and thereby making his testimony completely credible. By now, we can arrive on a consensus. Surely we are all aware that the accused in this case has been serving a prison term for some time now. The speedier we can render a decision, the better. Not actually just for her, but for our democratic institution. You have a copy of my decision, or the decision I penned as chairman of this our division. Now, do I have your concurrence, or are we going to further deliberations?
Meron ba kayong katibayan na ang nasasakdal at ang dati niyong kawani na si Magtanggol ay nagplano na dukutin ang inyong anak? Katibayan? Nahuli ko sila sa akto noong unang gabing tangkayin nilang kinapin ang aking anak. Mayroon pa bang masigit na katibayan, kasarian? Paano niyo napigilan ng pagtangkang yon? Talagang itatakas na nila ang aking anak. Nagkataon na lamang na dumating kami ng aking asawa. At tinutukan ko kagad sila ng aking baril. At hindi man lang lumaban? Oo, lumaban siya. Talagang hayop ang Magtanggol na yan. Wala lang talaga siya magawa sa hawak ng baril. Kaya umurong na lang siya ng palayasin ko. Nagsisinungaling kayo, Mr. Palangka. Kung totoo na ang lalaking yon ay tangkang dukutin ang inyong anak, bakit napakadali ninyong paalisin? Kung tutuusin napakadali sa inyo, kayo ang may baril, bakit hindi niyo pinahuli si pulis? Narinig niyo ba ang usapan ng mga taong sinasabi niyang dumukot sa anak ni Mr. Palangka? Kailangan ko po bang pakinggan sila? Ay kitang-kita ng dalawang mata ko. Nakasama nila si Neneng nang takay nila si Bebe. At si Neneng pa ang may karga kay Bebe nung sumakay sa jeep. At katulong pa yung Mr. Tanpo na yun Ang itinatanong ko, ang sasagutin ninyo. Narinig niyo ba ang usapan nila? Nang unang-kunang ka ng pahayag ng mga pulis, ay sinabi mong ang tunay na mastermind sa pagdukot sa anak ni Mr. Palangka ay ang nasa Sagdal kasama si Magtanggol, di ba? Sinabi ko nga po yun. Pero Pero Ginoong Judge, totoo po sinasabi ko ngayon. That will be all, Your Honor. Totoo po walang kinalaman si Neneng. Goodness. Kaya lang po ako sinigaw nun. Dahil kala ko malilibre ko nga sa sarili. Tanggol. Magtanggol. Neneng. Neneng. Ngayon kung kinulong na lang niyo ako, ayoko nang magdamay pa ng ibang tao. Pagkat walang talagang kasalanan si Neneng.
Maawa ko kayo sa kanya. Wala po siyang kasalanan. Ako po may kasalanan. Ang madilim na daigdig ni Neneng ay nagkaroon ng bagong umaga nang ipasya ng hukuman sa paghahabol na siya ay walang kasalanan. Ang kanyang mga kasamahan ay hinuhubog ngayon sa Correctional Institute for Women. Ang mga manggagawa ay nagtatamasa ngayon ng maraming biyaya. Higit na mataas na sahod, mga pabahay sa dukha, kalinisan at katiwasayan ng kapaligiran. Sa bagong pamahalaan, ang kasaysayan ni Neneng Magtanggol ay malayo nang maulit. Sapagkat ngayon, ang lahat ay pantay-pantay.